nang mangyari ang malakas na paglindol sa Japan noong March 11, 2011 na sinundan pa ng malakas na tsunami. Agad na nag-alala ang mga anak kong sina Ace at Rel at ang pinsan nilang si Cherub. Hindi pa nag-iisang buwan nang magpunta ang kaibigan nilang si Trisha sa Tokyo kasama ang mga magulang nito. Inalok kasi si Trisha ng kanyang kapatid na doon magtrabaho kasi kaya nang pumutok ang malagim na balitang iyon dito sa Pilipinas ay agad ring nakatanggap ng text message si Ace mula sa kaibigan nilang si Linden. Trish is so devastated, her family members are dead. Kumapang ang kilapot sa braso ko't batok sa nangyaring malakas na paglindol. Nakita ko sa mga news report na wala talagang bubuhayin ang trahedyang iyon. Nalungkot ang mga anak ko at ang aking pamangkin. Pero sa kabila nun ay natutuwa rin kami na hindi nadamay si Trisha. Maaaring si Trisha na mismo ang nagparating kay Lindel na patay na ang pamilya niya. Nag-isip tuloy kami kung nasaan si Trisha, kung nasa Japan pa ba ito o kung umuwi na ba ng Pilipinas. Wala kasing nabanggit si Linden kung nasaan si Trisha at laging mahirap kontakin si Linden sa kanyang cellphone. April 9, 2011, bandang alas 7 ng gabi ay nagpaalam sa akin si Cherub na magsisimba. Si Ace ay wala pa, nasa bahay ng kanyang barkada. Si Rel naman ay nag-aayos ng silang laptop ni Trisha na iniwan nito sa kanya bago pumunta sa Japan. Ang dating kumpanya raw ni Trisha ang magbabayad ng services nito. Inayos ni Rel ang laptop at nang maayos na ang laptop ay sumunod ito kay Cherub sa simbahan. Maya-maya may kumatok sa pinto. Bahagya ko lang binuksan ko ang pinto. Si Trisha ang nabungaran ko. "Oh Trish," sabi kong salubong sa kanya, "akala ko nasa Japan ka." Hindi sumagot si Trisha, malungkot. "Salamat sa Diyos at nandito ka." Masayang-masayang sabi ko. Malungkot pa rin si Trisha. "Halika tuloy ka Trish, namimiss ka na namin. Tamang-tama gumawa ako ng espesyal na bukayo. Alam mo naman ako hindi nawawala ng bukayo sa ref. Halika dali, kumain tayo." Alok ko. Sa kabila ng saya tigla ko ay malungkot pa rin na pumasok sa loob ng bahay ko si Trish. Parang wala sa sarili. Nasa simbahan pa sina Cherub at Rel. Si Ace nasa barkada niya. "Umupo ka." Umupo si Trisha at agad akong naglapas ng refreshment. Kabilang na nga ang ginawa ko, espesyal na bukayo. "Kain ka. Ito sa'yo." Inabot ko ang pagkain kay Trisha. Tinanggap ni Trisha ang pagkain pero alinlangan siyang kumain. Nang sumubo siya ng bukayo, dahan-dahan at pakonti-konti ang subo niya. Dahan-dahan at matamlay rin ang nguya niya. Nakapagtataka, hindi ganito ang Trisha na kilala ko. Nang magsalita si Trisha ay kinilibutan ako, parang boses na galing sa ilalim ng lupa. "Tita Luella, kukunin ko lang po ang laptop na pinaayos ko kay Rel," sabi ng mahina at mukhang pagod na boses ni Trisha. Pumalot ang kilabot sa katauhan ko at pinanlamigan ako ng buong katawan. Parang may dalang kung anong ubod ng lamig na hangin si Trisha. Pwede mo ba siyang hintayin?" Kabado kong tanong. Parang ayaw hintayin ni Trisha si Rel at Cherub. Takang-taka ako dahil parang ibang Trisha ang kaharap ko. Hindi pala kwento at ayaw magsalita ng tungkol sa nangyari sa kanila sa Japan. Maging ang asawa kong si Mateo ay takang-taka dahil ibang-iba ang kilos ni Trisha. Dumating sina Ace at Rel, wala pa si Cherub. Hindi makapaniwala ang mga ito na si Trisha ang kaharap nila. Gustong-gusto nila makipagkwentuhan kay Trisha pero si Trisha naman ay nagmamadaling kinuha ang laptop. Inilapag na nito ang kinakain sa lamesa. Mukha talagang disoriented si Trisha. Nagtataka sila kaya hindi natuloy nila pinabanggit ang tungkol sa bayad ng services ng laptop at ang accessories na binili nila para rito. Inutusan ko ang mga anak ko na ihatis na si Trisha sa sakaya ng mga tricycle palabas. Nang tanungin ni Ace kung may
kotseng dala si Trisha ay umiling-iling lang ito. Kaya inihatid na ni Narel at Ace si Trisha. Wala pa rin daw kibo si Trisha habang naglalakad sila papuntang terminal ng tricycle. At ang nakapagtataka pa raw, pagdating nila sa terminal ng tricycle ay wala na si Trisha. Ang dami kasing tao dahil talipa pa rin yun. Hinanap nila si Trisha pero talagang wala na ito. Parang bula na nawala si Trisha. Pagbalik ng mga anak ko sa bahay ay sinabing nila sa akin na bigla na lang nawala si Trisha. Ninenervous na ako sa mga nangyayari, parang kakaiba. At may nakakakilabot na bagay pa kami na-discover. Iba-ibang paningin namin sa kulay ng damit ni Trisha. Sabi ni Rel, kulay puti raw ang suot ni Trisha na blouse. Puti rin ang kulay na nakita kong blouse ni Trisha. Pero si Ace ay kulay itim raw ang nakitang suot na blouse ni Trisha. Nang tanongin naman namin ng mga kapitbahay ay sinabi nilang stripes daw na black and white ang suot ni Trisha. Sabi rin ng ibang kapitbahay namin bago kumatok sa pintuan ng bahay namin si Trisha ay nakita nila itong lumulutang at pagkatapos ay biglang nawawala. Iniisip nilang malikmata lang nila iyon. At may isang kapitbahay rin kami na nakapansin na pabalik-balik si Trisha sa harap ng bahay namin na parang hindi kabisado kung saan ang talagang bahay namin. At nang lumapit na si Trisha sa may pintuan namin at nang hawakan na nito ang lock ng pinto ay hindi na ito mahawak-hawakan. Ibig sabihin lang nakikita nilang si Trisha ay hindi tao kundi isang multo. Kaya nang dumating si Sheriff buhat sa simbahan at kinuwento namin ang lahat ay halos atakihin ito sa takot. Ha? Totoo ba ang kwento ninyo, Tita Luella? Hindi kaya patay na si Trisha? Di kaya multo na lang siya? Multo na lang niya ang pumunta rito? May nervous na sabi ni Sheriff. Natigilan kaming buong mag-anak. Bumalot ang nakakatakot na pakiramdam sa bawat isa sa amin. Lumamig na naman ang buong paligid na parang may nagbukas ng air conditioner. Maaring ang multo lang na lang ni Trisha ang kumatok sa at nakihalubilo sa amin. Lahat kami ay takot na takot. Agad na kinontak ni Ace si Linden sa cellphone nito parang itanong kung nasaan ba talaga si Trisha. Pero laking pagkagulat rin namin nang ang sumagot sa cellphone ni Linden ay ang kapatid nitong si Divina at sinabing patay na si Linden. Naaksidente raw ito sa motor na minamaneho habang tinatahak ang daan pa uwi sa Cavite. At habang nakakonfine raw si Linden sa ospital ay biglang itong inatake sa puso. Posible raw na nagpakita ang multo ni Trisha kay Linden kaya ito na inatake. Alam na pala ni Divina na patay na si Trisha noon. Nagluksa kami sa pagkamatay ni Linden. Nawalan ng dalawang kaibigan ng mga anak ko. Mga ilang araw ang lumipas na isipan ni Rel na magbukas ng Facebook at nang tignan nga ang Facebook ni Trisha ay nakitang nakapatong ang isang larawan nito sa ibabaw ng ataul. Patay na si Trisha. Kumpirmado na iyon ang nakalagay sa Facebook. Ang kumatok sa pinto ng bahay ko ay multo na ni Trisha. Nagpakita sa maaming mag-anak ang multo ni Trisha. Mula noon ay laging nang nagpaparamdam sa amin si Trisha. Bigla na lang ako nakakaramdam ng panlalamig ng buong katawan. Nararamdaman ko na nasa tabi ko lang si Trisha. Malakas man ang loob ko ay hindi ko maiwasang hindi matakot at sumiksik sa tabi ng asawa ko. Malakas rin ang pagpaparamdam ni Trisha kay Ace. May mga gabing naalimpungatan si Ace dahil may narinig siyang mga yabag sa labas ng kwarto niya. May mga paas na naglalakad na parito, nangangamoy bulaklak ang paligid at bigla na lamang may malamig na hangin na umiihip. Malibhasa, ito ay kabisado rin ni Trisha ang bahay nila dahil madalas ito sa kanila.
At noong July 7, 2011, bago mag-alas 12 ng hating gabi, tahimik ang paligid at umaambon-ambon. Habang nasa Antipolo si A sa bahay ni na Cherub, ay nagpakita si Trisha sa kanya sa kwarto nila ni Cherub. Sa gitna ng dilim, palibhasa ay pinapatay nila ang ilaw, ay may nakita siyang anyo ng isang babae na naka-hospital gown. Nakita ng mga mata niya ang red tag sa isang daliri nito sa paa. Maaaring pahiwatig iyon na na-hospital si Trisha bago namatay sa Japan. Kasunod pa ay ang muling biglang paglamig ng hangin sa paligid na parang may aircon. Nanginig sa takot ang anak ko nang makita ang anyo ng babaeng iyon. Anyo ni Trisha. Pinilit ni Ace na makatulog dahil tulog na rin si Cherub. Pero nang humiga na siya ay biglang may humila ng kumot niya. Idagdag pa nang sumulyap siya sa may bintana ay gumagalaw ang mga kurtina nito, gayong sarado naman ang bintana. May nakita siyang aninag ng isang tao na sumisilip sa may window pane. Sa sobrang takot ni Ace ay sumiksik siya ng husto sa higaan ni Cherub. Alam niya, multo iyon ni Trisha. Nagpaparamdam rin si Trisha kay Rel. Lagi itong nagpapakita sa kanya at biglang nawawala rin. Parang gusto siyang kausapin. Patuloy na nagpaparamdam sa amin si Trisha dahil siguro hindi pa niya matanggap ang kanyang biglang pagkamatay sa Japan. Alam namin ayaw pa niyang mamatay dahil marami pa siyang mga pangarap. Gusto pa niya kaming makapiling kaya lang ay hindi na pwede. Tapos na ang buhay niya sa lupa.